Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa ngayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyo bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang mabaluti ng pagkamatuwid at isuot ang pangyapak na magiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagsundo sa Diyos. Taglayin ninyo lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu. Sa makatwid ang salita ng Diyos, ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong magiging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyo ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maihayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayon natatanikalaan, kaya't ipanalangin ninyo mapaihayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ulitin po natin lahat. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon sa aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Tugon. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas sa aking tahanan, hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Tugon. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago.
alpay tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Tugon, Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ng Diyos, hallelujah. Purihin ng Diyos, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang Pariseyo. Sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka rito, sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalaya ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. Sa 3 araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tunay nga po na ang isang Kristiyano ay dapat nagtataglay ng katapangan na nagmumula sa mga salita ng Diyos. Hindi lang basta matapang, hindi lang basta handang sumagupa, kundi dapat ito ay nakabase sa mga aral o salita ng Diyos. Tunay na Kristiyano ang ipinamalas at nais na ituro sa atin ni Kristo sa ating pong Ebanghelyo. Dahil kung napakinggan natin na mabuti sa kwento, sabi po ng mga Pariseyo, gusto siyang ipapatay ni Herodes. Ano bang ginagawa o ginawa ni Jesus para ipapatay ni Herodes? Ang sabi naman dito, nagpapagaling siya, nagpapalayas ng demonyo, pero kahit na mayroon ng banta sa kanyang buhay, sa kabila ng mga kabutihan na kanyang ginagawa, tuloy pa rin siya. Hindi nagpapatinag at hindi magpapapigil dahil lamang sa mga pananakot, dahil lamang sa pagbabanta. Minsan sa termino natin ngayon, yung kahit na i-bash ka, basta't alam mo na ito ang tama, mabuti at ayon sa Diyos, hindi ka patitinag. Yung bang hindi magbabalat sibuyas. Dahil totoo naman, hindi lahat ma-appreciate ang ginagawa mo. Kaya nga, kahit maganda ang ginagawa mo, mayroong sasabihin sa iyo. Kahit maganda ang ginagawa mo, mayroong tututol o aayaw sa anumang kadahilanan. Pero dito, sabi ni Kristo, yung tunay na, ito yung katapangan na dapat nating matularan eh. Yung tuloy lang. Sabi niya, gagawa ako, tatapusin ko ang aking gawain ngayon, bukas, at sa susunod pa. Walang makapipigil. Sa panahon natin ngayon, ito din yung, sabi ko nga, nawa,
mas matularan natin na pagdating sa paggawa ng mabuti, pagdating sa pagpapahayag ng mabuting balita, hindi tayo dapat natatakot basta-basta. Hindi tayo dapat nagpapatinag sa kahit anong salita ng tao laban sa atin. Basta't malinaw sa atin kung ano ang ating ginagawa. Kaya sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, may laban tayong dapat suungin. At sa bawat laban, dapat handa ka din talaga. Sabi dito, yung armor o yung baluti, yung pag sinabing baluti, yung damit na pandigma, yung damit na panlaban sa masamang espiritu. Kasi kung sugod lang tayo ng sugod, matatalo talaga tayo. Maganda po yung sinabi niya dito, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos. Sabihin nyo nga, baluti. Medyo malalim na Tagalog, pero sa salita na mas maintindihan natin, ito yung damit pandigma. Ito yung armor na dapat nating sinusuot. O kumbaga sa inyo, yung mga belo na sinusuot, pamprotekta yan. Hindi lang yan basta sinuot na wala lang, pangsunod lang sa kultura, pangsunod lang sa tradisyon. Yan din ay isang baluti na kapag suot mo yan, makikita ng demonyo, may panlaban ka. Yun nga lang, madalas, hinuhubad natin para makipaglaban. Parang mali, Dapat nga mas isuot kung mayroong masamang espiritu. Kaya lang, kung mayroon ng masamang espiritu, mas lalong tatanggalin. At anong gagawin natin? Makikipagbakbakan tayo ng salita, makikipagpalitan tayo ng mura, makikipagpalitan tayo ng maaanghang na salita. Lalo tayo natatalo. Ano ba yung mga baluti na sinabi sa atin? Sabi niya, yung big kiss. Ano yung big kiss? Yung panali, di ba? Yung panali. Big kiss ng katotohanan. Uy, okay ba kayo? O tulala na. Walang magsisink in yan kung yung big kiss ng katotohanan. Tapos ang sabi niya, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamakatuwid. Sa dibdib, meron na sa bewang, meron na sa dibdib, isuot yung panyapak, yung sandalyas para handa sa pangangaral at pakikipagkasundo sa Diyos. Tapos taglayin yung kalasag yung panangga. Ano pang kailangan natin para mas matibay ang loob natin? Kalasag ng pananalig, pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama, at isuot ang helmet ng kaligtasan. Sa madaling sabi dito, yung may tabak pa na kaloob ng Diyos, ito ang mga salita ng Diyos na dapat natin laging baon-baon, lalo tigit kung nandyan na ang masamang espiritu o diablo. Sabi naman dito, demonyo na lalaban at ahad lang sa atin para magawa natin ang misyon natin hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Amen? Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo mula sa ating misyon na maging propeta ng mahabaging pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Ama na gawin tayong tapat at matapang sa pagsasagawa ng ating mga tungkulin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno naway maging tapat sa kanyang pagiging propeta na ituro sa mga tao sa ating panahon ng mga tamang bagay na pinahahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghahangad at nagpapagal para sa isang magandang bukas, naway hindi panghinaan ng loob o maghinanakit dahil sa mga pagtuligsa at paglaban sa kanila, pagkos palakasin sila ng pag-ibig para patuloy na sumulong. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawan tanggapin ng bukas sa loob ang salita ng Diyos
gaano man ito kahirap o magbibigay lamang ng agam-agam para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway hindi mapagod sa kanilang pagbibigay kalinga na mayroong personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga yumao, naway gawing malinis ng mapagpagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga minsang pasasalamat, natatanging kahilingan at intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat gala at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, kakapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Kung kababaan loob tayong tumawag sa ating Panginoon na Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami edya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Jesus ko, ikaw ang ng walang katulad na kaligaya sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko rin ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya akong dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.